Good morning, good afternoon, and good evening habang fresh na fresh pa ang mga eye bags ni Inday. Okay, habang fresh na fresh pa, baka makalimutan natin ang ating mga information na natutunan sa ating trip to Taiwan and Philippines. Okay, to Philippines at Taiwan. Okay, back and forth. Okay. Sa mga nagtatanong kasi nga, bihira na ako makatry ng mag-flight ng umaga. Mostly kasi lagi ako madaling araw. So, nagkataon lang, yung ticket na kukunin ko ay umaga. Maraming nagtatanong, pag papunta ba ng Pilipinas, ano ba yung kailangan? Pag papuntang Pilipinas, kailangan talaga ang e-travel. Okay, paano ka mag-login sa e-travel? Ang e-travel, para kasi siyang para siyang sa COVID-19 before, pero ngayon sa online lang. Dati kasi, di ba sa Pilipinas, dati-dati pa, nung COVID, kasagsagan ng COVID, meron silang parang barcode, o kumbaga meron silang machine na ipapakita mo or i-barcode yung naka-barcode ba. So, ganun dati. Ngayon, tinitingnan na lang ng mga immigration officer sa Pilipinas. So, yun lang po ang kailangan. Kahit dual citizen ka or kahit Taiwan passport foreigner ka, basta yun ang hinahanap. Kasi nung umuwi po ako, 'di ba kakauwi ko lang. So November 15 ako umuwi. So, yun ang hinihingi talaga. Kasi nung pila pa lang ng immigration na sa Pilipinas to may maraming foreigner na pinapagilid sila. So, hindi sila in-entertain ng officer kung hindi ka nag-fill up ng e-travel. Okay, so mahigpit sila doon. Kasi nung last month na uwi ko, nung October, kasi madaling araw yon, marami kasi ako mga kakilala na hindi na sila hinanapan at hindi na sila nag-fill up noon. So, ginaya ko. Pero, nung umuwi ako, tinanungan ako ng officer, immigration. Nagkataon lang siguro na hindi siya mahigpit. Tinanong sa akin, nasaan yung e-travel mo? Sabi ko, sir, wala po kasi sabi nung kaibigan ko, kakauwi lang. No need na daw. Kaya hindi na ako nag-fill up. Pero nung yung immigration nagsabi sa akin na next time mag-fill up ka pa rin kasi hindi pwedeng wala. Ganon. So, pero pinalusot pa rin niya ako. Hindi na ako, kasi nung time na yon madaling araw, kukunti lang kasi talaga ang flight ng madaling araw. So, tigi isang flight lang talaga, mostly ganon. So, wala masyadong tao. So, hindi sila ganon kahigpit. Nagkataon lang yon. Pero, pag uwi ka ng Pilipinas, mas maganda, ahead of days. Pwede naman, i-search mo lang, i-travel, pwede mo siyang i-search, meron naman automatic, pupunta ka dun sa pinaka-platform nila para fill upan yung form kasi maraming pages po yung fill upan mo. Tapos, yung fill upan mo lang, continue mo lang siya. Tapos, continue mo lang, wag kang pumindot dun sa crew, kasi may crew kasi doon, para yun sa mga flight attendant, mga crew. At meron pang isa na dalawa kasi choices yon, wag kang pumindot doon kasi doon ako nagka-problema. Dapat doon lang sa continue. At merong mga information doon katulad na nihingi ng cellphone number kasi wala man ako cellphone number. So ang kailangan mo lang, kahit 00 mo lang siya, meron ka lang ma-encode na mga ilang digit o kahit anong number. Yun naman ang sinabi doon sa airport mismo kasi tinanong ko din yun. Sabi ko wala pa ako cellphone number dito sa Pilipinas. So kahit anong i-fill up mo dyan, walang problema. Hindi na nila big deal kung ano yung mga finilapan mo doon. Kasi ang tinitingnan nila yung barcode lang na nakapag-fill up ka. So hindi na sila ganun ka talaga stricto sa mga information na binigay mo. So, yun lang talaga ang kailangan. Pabalik ng Taiwan, kung dual citizen ka, wala na tayong pinifill up na arrival card. Ngayon po, wala na pong arrival card. Kasi nakadalawang beses ako, wala ng arrival card. Online na lang po lahat. So, before sa immigration, meron na doon na maraming tao na nag-fill up online doon sa arrival card na mga information dati. So, naging online na siya. Merong code doon, barcode, na para makapunta ka doon sa mismong platform nila. At kung ARC ka, no need na din mag-fill up noon. So,
ARC ka, APRC ka, or basta may mga aliens card. At lalo na pag resident ka, wala na yon. Ang kailangan lang mag-fill up nun, mga turista. Lahat ng turista na papasok ng Taiwan, kailangan mag-fill up ng arrival card through online. So, gumawa na rin ako ng video nun kasi para aware din ang lahat at ano ba yung mga kailangan gawin. So, yun lang po yun. Pag turista ka, as of this moment, 14 days, 2 weeks po ang free visa ng Taiwan. So, yun lang naman kailangan, back and forth ticket. Dapat hindi mag-exceed dun sa free visa na ilang days na binigay sa mga turista. Kasama na po yung date na pinili nyo. Wag mong bibilangin yung paglapag mo. Kasi siyempre gabi ang flight mo sa Pinas, ang lapag mo dito madaling araw na. Yung mismong date na kinuha mo, isama mo yon. Huwag kang mag-exceed ng ano kasi baka magka-problema ka. Kasi binibilang nila yung date po nung pag-alis mo, ha? So yun po yun para sure. Mas maganda nga, huwag masyadong, basta kung kakaya mo, 14 days o kaya less pa doon, okay lang. Kaysa naman mag-exceed ka, baka magka-problema ka, kukuha ka ulit ng ticket o kaya magka-problema ka sa immigration. Mahigpit din minsan ang immigration officer ng Taiwan. Depende na lang yon kung makakalusot ka. Pero mas maganda para hindi ka na problema, huwag mo na lang masyadong isagad. So, yun lang po yun sa mga nagtatanong ha. Kasi, ito po yung gusto ko talaga, yung mag-travel lagi sa Pilipinas. Kaya nagustuhan ko din ang Taiwan kasi sobrang lapit lang po ng ating bansa. Kahit pa sabihin mong maraming problema ang Pilipinas, yung sistema nila, tagilid, matraffic o ano man, hindi pa rin naman ako nagsasawa na balik-balik at laging umuwi sa atin kasi mahal na iba kasi iba yung feeling pag nakauwi ka naman talaga at nakakain mo yung gusto mo, napupuntahan mo. So may mga chances na tayo na pwede nating gawin ang gusto natin dahil may pera ka na. So yun lang naman, nagtrabaho ka, i-enjoy mo yung kung ano yung pinaghirapan mo kaysa naman kunin ng iba yung mga lahat ng pinaghirapan mo, 'di ba? At least hindi natin alam kasi kung kailan yung huling moment mo. Kaya yun ang lagi kong ginagawa, kung may chance na makauwi ng Pilipinas, why not? At sinabay ko na rin yung mga paninda ko, at least marami tayong kababayan na hindi man makauwi, para makatikim sila sa gusto nilang pagkain na gusto nilang kainin. So yun lang po yun guys, kaya naman, please follow my Facebook. Please follow my Facebook kasi marami pa akong updated na mga paninda. Paninda lang talaga din, no? Okay, so ganun talaga, tindera tayo So, hindi ko po kinakahiya yon dahil lumaki ako sa ganong buhay at nai-enjoy ko naman kahit pagod, jet lag, okay? Ilang tulog lang po yan. Okay, that's all for today. Sana ay makatulong sa mga nagtatanong dyan. Okay, God bless everyone. Bye.